Michelle, bakit late ka? Kabago-bago mo pa lang dito sa trabaho. Ganyan ang ginagawa mo. Paano sa susunod? Mas malilate ka pala, no? Alam mo nang mahalaga ang oras dito sa trabaho. Tapos, malilate ka lang. Everyone, let's all welcome Michelle, our new employee. Michelle, you may now introduce yourself. Pakilala ng supervisor sa bagong empleyado na si Michelle. Ngumiti naman si Michelle at nagpakilala. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Michelle Filby. Nice to meet you all. Sana makasundo ko kayong lahat. Masiglang pakilala ni Michelle. Pinalakpakan naman siya ng mga empleyado at mainit siyang tinanggap ng minuto. Natutuwa sa kanya ang mga empleyado dahil napakabata pa lang niya pero nagtatrabaho na agad siya. Mainit na pagtanggap ang nanggaling mula sa lahat, maliban lamang sa manager na si Rosa. Mainit ang mata niya kay Michelle dahil naiinggit siya dito. Maganda at bata kasi si Michelle, samantalang siya ay nagkakaedad na. Nangangamba siya na baka sa isang iglap ay maagaw ng Michelle ang pwesto niya. Mukha pa namang masipag at matalino ang dalaga, kaya mainit ang mga mata niya dito. Naiinggit din siya dahil nakuha agad ito ang loob ng mga empleyado, kaya hindi siya papayag na umangat pa ito sa pwesto nito. Unang araw pa lang ito ay tinambakan na niya ito ng trabaho. Kailangan mong matapos yan within this day. If not, madadagdagan pa yan. Masungit pa sa ni Rosa dito. Ninitian naman siya nito. Okay po, ma'am. Mabait na sagot ni Michelle sa kanya. Nainis naman si Rosa dito dahil nagawa pa nitong umiti kahit pa tinambakan niya ito ng trabaho. Narinig na tuloy na nagbudungan ang mga empleyado. Grabe naman si Ma'am Rosa. Walang awa. Kabago-bago ni Michelle. Tinambakan agad ng trabaho. Oo nga. Grabe talaga. Mabuti pa si Michelle. Napakabait. Makakaya niya kaya yan? Sana talaga mapalitan niya si Rosa. Grabe kung magbigay ng trabaho. Akala niya ba mga immortal tayo? Rinig niya ang hulungan ng mga empleyado. Nainis naman si Rosa at gusto niyang pagalitan ng mga ito, pero mas pinili niya na huwag na lamang pansinin ito dahil lalo siyang magmumukhang masama. Mas lalo tuloy siyang naging determinado na pahirapan si Michelle sa trabaho para mag-resign na agad ito. Dahil alam niya sa sarili na kaya siyang palitan ni Michelle. Kaya habang maaga pa, ay gagawin niya ang lahat para mapaalis ito. Gabi na at nag-uwian ang mga karamihan sa mga empleyado. Kaunti lang ang nagpaiwan dahil sa mga ginagawa pang trabaho. At isa na doon si Michelle at ang manager na si Rosa. Wala naman talagang ginagawa si Rosa. Hinihintay lang niya na mag-alas 12 para mapagalitan si Michelle at tambakan pa ang trabaho nito para lalo itong mahirapan. Ngunit hindi niya inaasahan na wala pang alas 12 ay natapos na agad nito ang trabaho na ibinigay niya. Pina-check na nito ang mga dokumento sa kanya. Hindi siya makapaniwala na buong husay na natapos ni Michelle ang mga trabahong itinambak niya. Wala siyang masabi at hindi niya malait ang gawa nito dahil tama ang lahat at maayos din ang pagkakagawa. Nainis tuloy siya dahil hindi natuloy ang plano niya na pagalitan ito. Napairap na lamang siya. Sige na, pwede ka nang umuwi. Sabi ni Rosa dahil wala naman talaga siyang maipupunan sa dalaga. Pag-alis nito, ay naihampas na lamang niya ang kanyang lamesa sa sobrang init. Napakagat na lamang siya sa kanyang mga kuko at napaisip. Kailangan niya gumawa ng paraan para mapaalis ang dalaga dahil maaagaw nito ang pwesto niya o kaya ay mas tumaas pa ang posisyon nito kaysa sa kanya. Maganda ito at mapait. Masipag pa at matalino. Hindi malabo na magkaroon na ito ng pwesto. Ang malala ay baka mapalitan pa siya nito sa pagiging manager niya.
At hindi niya hahayaang mangyari yun. Gagawin niya ang lahat para mapalis ito. Kinabukasan ay na-late ng pasok si Michelle sa trabaho. Ginamit naman ni Rosa ang pagkakataon para mapagalitan ito. Michelle, bakit late ka? Kabago-bago mo pa lang dito sa trabaho. Ganyan na ang ginagawa mo. Paano sa susunod? Mas malilate ka pa lalo. Alam mo namang mahalaga ang oras dito sa trabaho. Tapos malilate ka lang. Bilang parusa, ikaw ang maglilinis ng banyo ng department building. Galit na sigaw ni Rosa dito. Nagbulungan naman ng mga empleyado nang marinig ang parusa kay Michelle. Hala, diba? Mabaho dun. Tapos, laging barado yung mga inidoro dun. Hala, kawawa naman si Michelle. Pinag-iinitan siya ni Ma'am. Grabe talaga yun si Ma'am Rosa. Wala talagang awa sa bata. Bulungan ng mga empleyado. Hindi na lang yung pinansin ni Rosa at nabangisi siya dahil tiyak na mahihirapan si Michelle sa pinapagawa niya. At isa pa, kailan mong matapos ngayon ang trabahong pinapagawa ko? Kundi, ikakautos ko yun sa sweldo mo. Maliwanag ba? Pahabol pa ni Rosa. Akala niya magrereklamo ang dalaga, pero ngumiti ito sa kanya at tumango. Okay po. Maliwanag na maliwanag po. Sagot ni Michelle na may hindi pa yun sa labi. Nainis naman si Rosa dahil hindi man lamang ito nainis. Sadyang napakabait at napakasipag nito. Wala siyang mapupuna dito. Tinambakan niya ulit ito ng trabaho. Mas marami kaysa nauna para makasigurado na hindi matatapos ni Michelle ang tambak ng gawain. Kailangan matapos mo yun ngayon. Urgent lahat ng yan. At kailangan ko yan ngayong araw. Utos na dito. Tumango lang si Michelle at nagsimula ng magtrabaho. Napansin naman ni Rosa na wala itong makeup. Pinunan niya naman ang hindi pag-aayos nito. Miss Michelle, bakit hindi ka nag-aayos? Hindi ka man lang nag-makeup. Alam mo bang pinakamahalaga ang appearance sa kumpanya, pero hindi ka man lang nag-aayos. Minamaliit mo ba ang kumpanya, Miss Michelle? Puna niya dito. Napaayos naman ang buhok si Michelle. Sorry ma'am, mag-aayos na po ako from now on. Sagot naman ni Michelle at nagsimula ng mag-makeup. Napairap na lamang si Rosa dahil mukhang hindi man lang ito natakot sa kanya at parang wala lang siya dito. Simula noon ay laging mainit ang mata ni Rosa kay Michelle. Simpleng pagkakamali lang nito ay papagalitan na niya agad ito at paparusahan. Kahit walang malinaw na dahilan, ay papagalitan niya si Michelle at sisigawan. Pero kahit anong gawin ni Rosa na pagpapahirap dito, ay napakabait pa rin ito. Kaya lalong naiinis si Rosa dito. May kumakalat na ng usapan na pinapahirapan niya si Michelle dahil naiingit siya dito. Masama na rin ang tingin sa kanya ng mga empleyado at gusto na siyang patawagin. Ano ba itong mga papers na to? Nakakapagtaka lang dahil ang bilis mong magawa ang lahat ng pinapagawa ko. Siguradong nagpapagawa ka sa iba, no? Umamin ka. Alam mo bang strict ang policy ng kumpanya na kailangan ikaw ang gagawa ng trabaho mo? Sigaw niya kay Michelle. Hindi po, ma'am. I swear, gawa ko po ang lahat ng yan. At hindi po ako nagpapagawa sa iba. Sagot naman ni Michelle. Sinungaling. Imposible na magawa mo ang lahat ng to ng saglitan lang. Sinungaling kang babae ka. Bilang parusa, ikaw ang maglilinis ng buong building. Ikaw ang papalit sa janitor ngayong araw at gagawin mo pa rin ang trabaho mo. Maliwanag ba? Utos ni Rosa. Tumango lang si Michelle. Binato ni Rosa ang mga papeles kay Michelle. Sige na, umalis ka na sa harap ko. Sigaw niya dito. Pinulit naman ni Michelle ang mga papeles at saka umalis. Isang araw, biglang na-promote si Michelle bilang sekretary ni Rosa. Galit na galit naman si Rosa dahil wala pang isang buwan si Michelle sa trabaho pero na-promote na agad ito. Naisip ni Rosa
Nagawin na lamang itong pagkakataon para mas lalong pahirapan si Michelle. Total, hindi naman ito marunong magreklamo sa mga pinapagawa niya. Humanda ka sa akin, Michelle. Gagawin kong impyerno ang buhay mo dito. Michelle, pagtimpla mo ako ng kape. Utos ni Rosa. Agad namang sinunod ni Michelle ang kanyang ipinag-uutos. Humigop lang ng kaunti si Rosa, saka dinura iyon. Ano ba to? Napakapait. Magtitimpla ka na nga lang. Ang tanga-tanga mo pa. Ayoko na nito. Ikaw ang uminom niyan, busit ka. Sigaw ni Rosa dito. Wala namang init si Michelle at inabot lang ang tasa ng kape. Sinadya namang itapon ni Rosa sa sahigang tasa, dahilan para mahulog ito sa sahig. Ano ba yan, Michelle? Linisin mo yan. Utos niya dito. Tumango lang ito at nilinis ang natapong kape. Tapusin mo ng lahat ng mga to. Kailangan ko ito within this day. Kapag na-delay kahit ilang oras, may parusa ka matatanggap. Utos ni Rosa at pinambakan ng trabaho si Michelle. Opo, ma'am. Saad ni Michelle at ngumiti. Inirapan lang ito ni Rosa. Lunch break. Naisip ni Rosa na kumain sa pantry. Hindi pa siya nakakapasok sa pantry, ay narinig na niya agad ang usapan ng mga empleyado. Hoy, grabe talaga yang si Rosa. Pinapahirapan niya talaga ng husto si Michelle. Naawa tuloy ako kay Michelle dahil pinag-iinitan siya ni Rosa. Oo nga, wala siyang awa. Siguro naiinggit siya kay Michelle kasi maganda at mabait yun eh. Hindi lang yun, masipag at matalino pa. Saad naman ang isa pa. Palibhasa kasi matanda na. Magme-menopause siguro yun. Nagtatawanan naman ang mga empleyado. Nainis si Rosa sa mga ito at napagdesisyonan niyang pagalitan ang mga ito. Kayo, ano tong naririnig ko ha? Mga wala kayong respeto. Dahil dyan, kayo ang papalit sa janitor ngayong araw. Mga buwisit kayo. Sigaw niya sa mga ito. Natakot naman ang mga ito at nagsialitan. Galit na galit naman si Rosa. Buwisit talagang babaeng yun. Buwisit siya. Papahirapan ko siya. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Umanda siya. Galit na saad ni Rosa at kinuyom ang kamao niya. Ginawa nga impyerno ni Rosa ang buhay ni Michelle. Kaunting kibot lang nito ay paparusahan na niya agad ito. Lagi niya itong inuutusan at halos gawin na niya itong adila. Napakabait pa rin ni Michelle. Dahil kahit na pinahihirapan siya ni Rosa, ay hindi siya nagrereklamo at napakabait pa rin niya. Isang araw, ay hindi sinasadya ni Michelle na mabura ang files na ginawa ni Rosa. Dahil na rin sa pagod at pagpapahirap sa kanya ni Rosa, ay hindi na siya nakapag-isip ng maayos at nagkamali-mali na siya. Galit na galit naman si Rosa. Sinabunutan niya si Michelle at sinampal. Ano ba naman yan? Ang tanga-tanga mo! Hindi mo ba alam na importante yung mga nabura mong files? Buisit ka talaga. Simula lang dumating ka dito, inagaw mo na sa akin ang lahat. Buisit! Galit na sigaw niya dito. Hindi naman makalaban ang kawawang si Michelle. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Sorry po. Paghingi ng tawad ni Michelle. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo, inutil, buisit! Sigaw ni Rosa at sinabunutan ulit nito ang kawawang si Michelle. Naluha na lamang si Michelle. Ma'am, ano po bang ginawa ko sa inyo? Bakit po ako pinapahirapan? Wala naman po akong ginawang masama sa inyo. Lumuluhang tanong ni Michelle at nanghihina na siya. Gusto mong malaman kung bakit? Dahil buwisit ka. Inagaw mo lahat sa akin. Yung tiwala ng mga empleyado, lahat nasa iyo na. Maganda ka, matalino, mabait, masipag. Habang ako, matanda na ako. Kaya nakakainis ka. Dahil alam kong balang araw, mapapalitan mo ko. Kaya dapat, umalis ka na lang para hindi mo na nararanasan to. Pero ang tigas ng ulo mo,
kaya gagawin kong impyerno ang buhay mo. Galit na sagot ni Rosa. Galit na galit siya. Nag-uumapaw ang galit niya kay Michelle. Magkahalong galit at inggit ang nararamdaman niya. Nandidilim ang paningin niya at kinuha ang keyboard at hinampas iyon sa ulo ni Michelle. Namalayan na lang ni Rosa na inaawat na siya ng mga empleyado at nakandusay sa sahig ni Michelle na walang malay at may dugo sa ulo nito. Tama na po, ma'am. Mamamatay si Michelle sa ginagawa niyo. Wala kayong karapatang saktan siya. Pag-awat ng mga empleyado sa kanya, dinala agad sa ospital si Michelle habang sa presinto ang bagsak ni Rosa. Huli na nang malaman ni Rosa na pamangkin pala ng may-ari ng kumpanya si Michelle at nagtitraining ng ito dahil siya ang magmamana ng kumpanya. Nanlumo na lang si Rosa dahil alam niya sirang-sira na ang imahe at pangalan niya at hindi na siya makakabalik pa sa kumpanya. Hindi na siya makakapagtrabaho ulit dahil sa ginawa niya. Kinausap siya ng direktor niya. I'm so disappointed with you, Miss Rosa. Hindi ko alam na ganun talaga ang tunay na kulay mo. Hindi ko akalain na magagawa mo sa bata. Saad nito. Napaluha naman si Rosa. Wala akong kasalanan. Kasalanan to lahat ng Michelle na yon. Kung sana, hindi siya dumating sa kumpanya, hindi mangyayari lahat ng to. Kasalanan niya lahat. Napailing na lang ang direktor. I hope you learn your lesson soon. Saad nito at nilalikuran na siya. Naiwan naman si Rosa na nagsisisi sa ginawa niya. Napaluha na lamang siya. Siguro yun ang karma sa pagiging makasarili niya at pagiging maingitin niya. Ngayon, pinagsisisihan na niya ang lahat. Ngunit nasa huli talaga ang pagsisi.